Hello Aquarius, Sun and Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Hala? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tingnan natin ang mga messages and energies ninyo for the week. Chariot, yan yung current energy ninyo. Ano dapat ninyong i-embrace sa ngayon? We have the Seven of Pentacles and we have the Judgment energy. Ano dapat ninyong iwasan? We have the Six of Swords. Ayan. So, ano yung possible na accomplishment ninyo? We have Death energy. Napakaganda. Ano yung blessings, opportunities, napakapongga, no? Napakaganda nito. Obstacle ninyo, we have the Page of Cups. At ano naman yung advice sa inyo ng Spirit? We have the Wheel of Fortune. Holy moly. Napakaganda, no? As in, ilan tong cards natin? 4, 8 yung cards natin. And out of 8, isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Wow. Out of 8, you have 5, 6 na. 6 na. Out of 9 cards, you have 6 major arcana. So, isang indication lang ito, Aquarius, that there are so many blessings coming your way. There are going to be, siguro, a lot of movement, a lot of changes na pwedeng maganap dito. Kasi, mayroong mga remarkable moments dito na mag-unfold sa buhay mo that will have a great impact sa buhay ninyo for the long term. So, kung ano man yung mga energies na to, it will, yung epekto ng mga energies na to sa buhay mo is going to last, last for a long time. Hindi lang sa isang linggo, hindi lang sa isang buwan, but it will last a long time. Ito yung magiging epekto sa'yo. So, napakaganda, diba? Lalo meron tayong Wheel of Fortune, diba? Just imagine kung ilang taon kayong puro swerte ang dadating, hindi ba? Just imagine that. So, kailangan i-align ninyo yung energy ninyo lagi with this energy para walang patid, walang humpay ang pagdating ng swerte sa buhay mo. Kasi depende rin yan sa energy din ninyo eh. How do you project, diba, your energies? Depende rin yun. Kasi, kunyari, ito, diba, may Wheel of Fortune kayo, meron pa kayong Star energy, which is really a blessing, diba, na talagang dadating. So, kahit may mga ganyan kayo sa horizon ninyo, kung yung energy ninyo is negative, hindi rin ito dadating, hindi rin ito mangyayari, diba? Kasi, the law of the universe is, yung isa sa law of the universe is law of attraction. Kung ano yung kind of energy na ipuput out ninyo into the universe, yun ang ibabalik sa'yo. Diba? Kaya mas maganda na habang nandito yung energy na to sa inyong horizon, i-align ninyo yung energies ninyo dito. Maging positibo kayo. Diba? Positive mindset, positive thoughts, feelings, emotion, feel abundant, feel prosperous. Diba? Para mahatak mo to. And other good things and other good energies. Diba? Kasi kung magnenega ka, magiging nega talaga ang buhay mo, magiging nega ang mga dadating sa'yo kung lagi kang nega, diba? Kaya balutin mo ang sarili mo ng positivity, diba? Kahit may mga problema tayo, diba, we can still be positive. Kasi for every problem, sipin natin, there's always a positive aspect to it. So, yun ang i-magnify natin and not the problem itself. Diba? Kaya nga kapag may problema, dapat ang hinahanap agad natin, solusyon eh. Diba? Hindi dapat na alam mo na nga yung problema, tapos pinoproblema pa yung problema. Eh di lalong dadami yun, lalong magbabranch out yun. Diba? Kaya dapat, pag may problema, hanapin mo yung positive aspect ng inyong problema, hanapin mo yung silver lining, kumbaga, ng problema mo, at yun ang i-magnify mo. Diba? Yun ang
yun ang exaggerate mo para mahanap mo dyan. Magka-idea ka, mahanap mo kung anong solusyon, then problem solve ka kaagad. 'Di ba? Then move on to the next. Yung ganon. So, yung theme ninyo, layo na narating natin. Sorry. So, yung ano ninyo, justice is, this is your theme. Balance will be back in your life. 'Di ba? This signifies balance. Kaya napakaganda. So, at least, 'di ba, magiging masaya ka na kasi magiging balanse, 'di ba, ang sitwasyon mo sa buhay. So maaring yung mga problema na 'yan will have solutions already. Kaya kumbaga, you will be able to put things in order na from here on. And this is also a win, no? Para sa inyo kung meron kayong mga pinaglalaban. Kung meron kayong mga kunyari kaso, 'di ba? Meron kayong nirereklamo, you're going to win. You know, yung ganon. So, the judgment will be in your favor. So, yung current energy ninyo is Chariot, which is victory. This is a victory energy. This is success. There is potential out there as well, no? At meron ditong moving on energy. Si Chariot. This is also, this is moving on, and this is also travel. No? So, baka ang iba sa inyo is going to travel somewhere, you know, at meron kang problema, mapagtatagumpayan dito. Definitely. No? Kung ano man yan, talagang masusolve mo yan, kaya you're moving on. No? You are moving forward in your life. So, ano dapat mong i-embrace sa ngayon? We have judgment and we have the 7 of Pentacles. So, may ang blessing dito sa iyo. Then, yung dapat mong embrace dito, yung patience. 'Di ba? Yung advice sa inyo ng spirit to be more patient pa. Wait a little bit longer. Kasi kung ano man ang hinihintay mong bunga ng pagsisikap at pagtatrabaho mo dito, there is a promise na yan ay ibibigay sa'yo, pero hindi sa timeline na gusto mo. Hindi sa oras na gusto mo. Kaya hinihingian ka rito ng konti pang pasensya. Konti pang paghihintay, you know, and you will know eventually na kung handa na yan, things are going to be, you know, looking better for you. Kaya mararamdaman mo din yan. So, sa ngayon, hintay-hintay pa ng konti. Dadating din kung ano yung para sa'yo. Okay? So, the judgment as well, no? This is decision making, no? Pero, yung decision na to na gagawin mo, you really need to think. Diba? Kailangan mo pag-isipan mabuti. Kasi kung ano yung decision na gagawin mo dyan, it's going to have a long-term na effect sa buhay mo, sa iba't ibang parte ng buhay mo. Kaya dapat na pag-iisipan mong mabuti, use both of your brain. Diba? Gamitin mo yung intuitive mind mo, gamitin mo din yung inyong logical mind sa pagdedesisyon. Para na sa gayon, maging tama at hindi mo pagsisisihan kung ano man pagdedesisyonan mo dyan. So, ano yung dapat mong iwasan? This is 6 of Swords, which is also a moving on energy. You know, talagang travel, moving on, maraming, si Wheel of Fortune din, may travel energy din ito. Moving as well, diba? So, maaari talaga na may relocation dito na mangyayari for some of you. Maglilipat ng trabaho, maglilipat ng magbabago ng karera, magbabago ng place of residence, no? So, maaring mga ganon ang gagawin ng karamihan sa inyo at this time, no? So, ano dapat ninyong iwasan dito sa pag-move on na to? Yung padalos-dalos, okay? Make sure na kung aalis ka man, kung pupunta ka man sa kung saan, make sure na before you leave, 'di ba? Bago ka magdesisyon na umalis, maglipat ng tirahan, maglipat ng lugar, you know, pagplanuhan mo muna ang mabuti. Okay? Pagplanuhan, pag-isipan para hindi ka magsisi, no, pagdating ng oras. So, ano yung ano yung possible na accomplishment niyo? This is Death energy, which is really beautiful. Kasi magagawa mo na din. Finally, you are able to do the change that you want. Diba?
Kasi maaring matagal mo na tong gusto eh. Gusto mo nang baguhin ang sitwasyon mo. Gusto mo nang maging maganda yung buhay mo. Tahakin mo ang bagong path para sa ikakaganda mo, ikakaganda ng buhay mo, ikaka-progress mo. 'Di ba? So, ngayon, finally, magagawa mo na. Magagawa mo ng mga pagbabago na gusto mong isakatuparan sa buhay mo. So, very beautiful, Aquarius. Very beautiful. Katulad nito, diba? Maaring matagal mo na tong plinano na gusto mo nang umalis sa isang toxic na sitwasyon. Gusto mo nang umalis sa isang trabaho. Pwedeng ano kasi ito eh, pwedeng sa trabaho, pwedeng relationship, family, you know, na maaring matagal kang nagtiis dyan. Matagal ka nang naghirap sa sitwasyon na yan. You were hoping na things will get better, pero turning point na to, siguro wala ng pag-asa. Nakikita nyo na this is hopeless case talaga, kaya kayo na lang ang magmo-move on. So, maring ganon. But now, diba, with the death energy, this is what you're going to accomplish. Finally, diba, magagawa mo ng umalis sa isang sitwasyon na very unhealthy na nababalot ka na ng toxicity sa sitwasyon na yan siguro. Kaya, finally, diba, magagawa mo ng umalis sa sitwasyon na yan. So, kudos to you sa paglalakas ng loob. Blessings and opportunities, no? Star energy, nandito na. Renewal, no? This is what you're going to do, no? With this change na gagawin mo sa buhay mo. You're going to renew yourself. Sa pagbabagong buhay mo na yan, bit-bit mo yung hope, bit-bit mo yung optimism, yung determination mo, diba? Bit-bit mo ang mga yan. Kaya, magiging magandang bagong buhay na nasisimulan ninyo. Ano pa ba? This is also definitely a new beginning energy. Kaya totally, no? Talagang, siguro marami talagang sisimulan kayong bagong ganap sa buhay. So, congrats sa you and good luck then. And wishes are also going to be fulfilled. No, may mga wish kayo dito or wishes na magka-come to fruition. So, this is definitely a time of wishes coming true. So, Page of Cups, ito yung obstacle dito. Ito yung challenge, no? Kasi sa sobrang sipag siguro ninyo, sa sobrang marami kayong pagkakabisihan, maraming movement, maraming changes, marami kayong planong kailangang plansyahin, you know. So, mas maraming oras ang kakailanganin mo ngayon para sa mga bagay-bagay na yon. Kaya kung meron man ditong mga invitations para sa iyo, para sa mga party, pagtitipon, may mga gatherings, mga ganon, maaaring yun ang mahihirapan kayong isingit sa schedule ninyo. Kaya maaaring mag-ano kayo ngayon, re-refuse, diba? To be part of kung ano man ang mga okasyon, ano man ang mga pagtitipon, no? So, Wheel of Fortune, this is the advice here ng universe, which is really awesome because Wheel of Fortune is good luck and good fortune energy. Mababalot kayo ng swerte. Okay? Nasa inyong horizon yan, yung swerte. Kaya, maraming pagbabago ang talaga mangyayari sa buhay mo, and ang maganda rito kasi kung ano man ang mga changes na to, these are positive changes coming your way. These are positive changes that are going to unfold in your life. So, parang turning point talaga ito sa buhay mo, na from hitting rock bottom and at some point in your life, ngayon talagang wow, you are going to rise like phoenix rising, na mababago na ang buhay mo for the better. You know, magsisimula ng gumulong ang gulong ng palad, ng gulong ng buhay mo, and to your favor, no? So, napakaganda. Pwede rin na marami dyang swerte pagdating sa pera, diba? Siswertein kayo sa pera, sa trabaho, sa paghahanap ng trabaho, sa source of income. Pasensya na, nag-brown out na naman, saglit lang po. So, ayan, brown out pa rin. So, yun. So, maaaring maraming pagbabago, you know? At saka, even siguro paghahanap ng trabaho or swerte sa relationship, sa pamilya, you know, that might happen. No? Anything is possible. You know, anything is possible. And marami din siguro ditong travel ang pwedeng gagawin din ng iba sa inyo rito. Movement, relocation, pagpapalit ng trabaho,
Yung ganon. Employer. So, final message ninyo, remain vigilant about the current situation. Pay attention to signs and omens and let them dictate your choices. Okay? So, guided kayo, no? Pinapakita lang nito na divinely guided kayo. Kaya, importante na magbantay kayo, pay attention, no, sa mga signs and omens and synchronicities na maaaring pinapadala sa inyo ng universe, because that is guidance para sa iyo. You know, tutulungan ka ng mga yan na manavigate mo yung mga changes na ito, lalo-lalo na, you know. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.